Talakayin naman natin ngayon ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Kasama si Dr. Nicole Curato, isang sociologist. Magandang umaga po, Dr. Curato. Hi, Howie. Magandang umaga. Ano bang public mood ngayon? Well, siguro ang babatayan ko na lang is yung nakaraan kong fieldwork na nagawa ko, so I can't say that I can generalize this. Pero masasabi natin na to a certain extent, marami ring mga Pilipino ang pakiramdam nila ay mas safe. I think yung PNP said na bumaba na rin yung rate of theft, for example. So yung mga everyday na snatching, ganyan, parang bumaba na yung rate niya. Pero yung kabilang banda dito, tumaas din naman yung rate din daw ng murder. So sa mga ganitong pagkakataon, masasabi natin na yung iba siguro sa pakiramdam nila, mas umayos na nga dahil nakikita nila may mga napaparusahang mga akusado. Gusto kong i-emphasize yun. Pero sa kabilang banda rin, meron ding pakiramdam ng fear o takot dahil mukhang sa panahon ngayon, napakarami rin ang naririnig natin na bigla na lang binabaril sa loob ng jeep, pauwi sa bahay. So siguro kailangang balansehin yung dalawang klaseng kwento na naririnig natin ngayon sa lipunan. Okay, yung dalawang klaseng kwento parang contradictory din, no? Sabi mo nga may pakiramdam na mas safe ngayon ng ibang tao, pero at the same time tumataas din yung murder rate, no? So how can people feel safer pag tumataas ang murder rate? Siguro yung isa nating magandang konteksto dito, yung nasulat ko na rin siya sa ibang pahayagan, yung konsepto ng penal populism. Ito yung pakiramdam ng mga tao na nakahanap tayo ng isang enemy, ng isang kalaban. Doon sa panahon ni Pangulong Aquino, ang kalaban dyan ay mga corrupt, di ba? Nung panahon ni President Estrada, ang kalaban natin dito ay yung mga mayayaman, medyo class war. So ngayon, parang sa Administrasyong Duterte, ang nakikita nating kalaban dito ay yung mga kriminal at mga drug lords at drug dealers. So in a way, kaya may pakiramdam din yung mga Pilipino na mas safe sila kasi merong isang kwento na meron tayong kaaway na pinaparusahan na ngayon. Pero siguro, Howie, yung magandang i-emphasize dito, ay yun nga, ito ay kwento, isa itong pakiramdam. At ang kailangan nating ipasok sa usapang ito ay ang usapin ng ebidensya. Kailangan nating tanungin, sino ba yung mga namamatay? Paano sila pinapatay? Sino yung pumatay sa kanila? Hanggat walang kalinawan, yung mga ganitong klaseng ebidensya, sa tingin ko, kailangan medyo mas mahinahon sana yung pakiramdam natin ngayon kaysa sa maging masyadong celebratory na ang daming napaparusahan. Kailangan may kalinawan kung sino ang apektado dito sa tinatawag nating war on drugs. Sabi mo nga dun sa isang sinulat mo, mas emotional daw ang umiiral ngayon. Mas emotional yung pinagbabasihan ng itong mga perception na to kaysa sa yung facts o yung ebidensya. Oo, tama naman yun. Kung titignan natin yung mga pinag-uusapan ngayon sa social media or kahit yung pang-araw-araw rin lang na usapan, napaka-emotional ng mga solusyon na ino-offer natin sa war on drugs. Base ito sa pakiramdam ng takot, base ito sa pakiramdam ng gustong gumante. Diba? Ito ay mga napaka-base instincts na meron tayo bilang tao na maiintindihan mo rin naman. Kung ikaw na hold up, nag-report ka sa polis, maaasahan mo ba na talagang maaaresto lang nito? Kung ikaw nga ay biktima ng rape at nakita mo kung gaano kabagal ang criminal justice system sa Pilipinas, may emosyon talaga dyan na frustration. Pero yun nga yung punto kung bakit tayo merong estado, yun nga yung punto kung bakit tayo may proseso, kasi gusto natin na itong mga emosyon na to ay magkaroon ng espasyo para maproseso natin, para mabigyang katarungan yung mga kasalanan na kinumit ng mga sinasabing ang kriminal. Meron ka nga isinulat na kamakailan, no, na tila naubusan ng pasensya ang publiko. Yung ibang mamayan, lalo na yung sabi mga biktima, no, na hindi nasusunod yung mga krimen, no. At saka yung isang resulta nito, parang bumaba ang halaga ng ebidensya ayon dito sa iyong observation, ano. Pero kaya napapatay yung mga suspect, pero hindi naman lahat ng uri ng suspect, no, nangyayari ito. May nagsasabi na parang anti-poor nga itong strategy dahil karamihan daw ng nabibiktima ng mga napapatay na yung mga di umanong suspect ay mga mahihirap na tao. Oo, tama ka rin naman dyan. Kasi nga, isa sa mga main arguments, hindi lang ng drug war, kung hindi na rin ng death penalty, kundi ang parating nakakasuhan at napaparusahan ay ang mga mahihirap. At siguro ang masakit dito sociologically rin, kasi kung titignan natin yung imahe, ano bang itsura ng kriminal, yung mga napapatay, they fit that image of what a criminal looks like, di ba? Yung mukhang sanggano, mukhang nakita mo sa kanto, na kailangan ma-elevate din natin yung usapin dito na actually, ang criminal talaga dito ay yung mga drug lord na tinatawag na nakatira sa mga gated enclaves na hindi pa rin natin nahuhuli. Pero ang gusto kong linawin dito, Howie, I'm not naman saying na, o di dapat pala pinagbababaril na rin natin yung mga drug lords sa gated communities, di ba? Siguro yung dapat na mas maintindihan natin dito ay ang war against drugs ay
malawakan yan. It's a global war against drugs. At ang sindikato niyan ay international, di ba? Hindi na rin kaila sa atin yung mga kwento ng halimbawa mga drug mules, pumupunta sa China, doon sila binibitay. So hindi lang siya limitadong issue sa Pilipinas. So tama rin si President Duterte nung sinabi niya na mahihirapan tayong maghanap ng talagang drug lords dito kasi nasa ibang bansa din siya. So yung isang mga rekomendasyon ng mga eksperto talaga dito ay paigtingin natin yung drug war internationally at wag lang natin tutukan dito yung mga petty drug dealers na nakikita nating napapatay sa kalsada. At mukhang iba rin yung trato, no, dito sa mga so-called drug suspects. Kasi yung isang kaso din na sinusundan namin, itong kaso ng yung pinaslang na siklista na si Mark Garalde, kaya raw pumuntang Masbate yung suspect na si Von Tanto dahil natatakot daw siya dahil nililikpit daw yung mga suspect pa lang. Ano? Pero naobserba naman na lahat na mukhang sinunod naman yung proseso pagdating sa kanya. Inaresto siya, magkakaroon ng inquest proceedings, mukhang magkakaroon siya ng day in court. No? Kaya may mga nagsasabi nga na parang iba yung treatment pagdating sa katulad ng mga katulad niya, no? Na middle class, may kotse, kaya magkaroon ng abogado. Oo, kaya as opposed to yung mga ito nga mga pedicab driver, yung mga accused ng drug trafficking or drug pushing, basta nakikita na yung mga bangkay nila sa lansangan. So I think yung mensahe nun, pwede naman palang idaan sa proseso na hindi lang sana, hindi siya issue na bakit ito privileged yung iba, hindi. Siguro yung usapin dapat dito, sana lahat ganun yung proseso na pasasampahan ng kaso at mahuhuli ng maayos. Okay, siguro ang kaugnay ito ng usapin tungkol sa human rights, no? Yun, si Pangulong Duterte from his statements, no, doesn't seem to have a very favorable view of human rights and the way it's being observed, no, sa ating lipunan. May sinabi nga siya sa kanyang SONA, no, to quote, human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Para sa marami, no, lalo na yung mga advocates ng human rights. Yeah. Ngayon lang nila narinig na maaring gamitin ng human rights to destroy the country. Ikaw mismo, bilang isang sociologist, anong reaction mo dun sa statement na yun? At ano kaya ang ibig sabihin nito? Oo, ako mismo nung una ko siyang narinig, talagang nabahala ako kasi para sa akin nga human rights ang bedrock ng kahit anong sibilisadong lipunan, 'di ba? Pero siguro kung ako lang din yung papapiliin, baka mas maganda rin na maalala natin na I think nung Webes lang 'yon, meron sa speech si President Duterte, sabi naman niya, we cannot build a nation over the dead bodies of our own citizens. And in that speech, talagang kinondena rin niya yung extrajudicial killings. So sa dalawang statements ni President Duterte, parang mas gusto ko yatang pakinggan yung kanyang rejection ng extrajudicial killings. And I think si PNP chief din naman, ganun din naman yung kanyang criticism ng extrajudicial killings. So ang kailangan na lang nating tutukan dito, anong behavior ng police? Okay, pero at the same time, when there are calls to investigate yung extrajudicial killings, katulad ng gustong gawin ni Senador De Lima at may ibang senador din na pumapanig sa kanya, parang binatikos naman sila o siya, si Senador De Lima mismo, ng administrasyong Duterte. So parang on the one hand, nire-reject nila yung extrajudicial killings, pero kung may panawagan na imbestigahan, parang ayaw din nila. Oo nga, siguro hindi naman inconsistent sa plataforma ng Administrasyong Duterte ang transparency. Sila na nga yung nagpasa ng FOI na EO, sila na rin yung nagsasabi na kailangan may transparency in governance. At itong mga investigasyon na to ay hindi naman inconsistent sa kanilang panawagan ng transparency. Di ba, Howie, parating sinasabi nga ng pulis, kung wala ka namang ginawa, wala kang kailangan ikatakot. So kung sa tingin naman ng mga kapulisan, wala naman silang ginawang masama at sinusubukan nila talagang solusyonan itong mga kaso ng extrajudicial killings, wala rin silang dapat ikatakot dito sa mga investigasyon na to. If anything, mas mabibigyan tayo ng kalinawan kung ano ba talaga yung nangyayari at kung sino ang dapat managot. Kung malinis sila, wala silang dapat ikatakot. Okay, but so far, no, ang reading mo, ang perception mo, may suporta ang publiko dito sa nagaganap na mga napapatay na mga suspects dahil yun nga, ang perception nga, ito yung mga guilty o mga criminal talaga.
Oo, nakakatakot din yon kung hindi masyadong critical din yung pagbasa natin dito sa mga nangyayaring to. Hindi lang dahil merong namamatay, pero dahil na rin, mapapansin mo sa mga pag-uusap ngayon, marami na rin natatakot na magsalita laban dito sa mga killings, hindi lang dahil tinotroll sila online, pero dahil pinagbabantaan rin sila online. So siguro yung panawagan ko na lang kung pag-uusapan natin to, sana base rin siya sa ebidensya, sana base rin siya sa reflection, at sana maging healthy yung debate. Kasi hindi magiging successful ang kahit anong policy kung basta lang supportive ang mga mamamayan. Dapat matalinong pag-critique, matalinong pag-uusap din yung magaganap. Kahit sinusuportahan mo naman ang Administrasyong Duterte, ako impressed talaga ako sa administrasyong to. Pero sa tingin ko, hindi naman unsupportive sa pamahalaan kung magbibigay ako ng ideas, kung sasabihin ko na halimbawa wala namang ebidensya na naging successful ang war on drugs sa kahit anong bansa. Hindi naman siguro unsupportive sa administrasyong to kung magbigay ako ng insight tungkol sa death penalty at sabihin ko na wala namang scientific evidence na nagpapatunay na nagpababa ng krimen ang death penalty. I think that's a good way of supporting this government in the sense na nagbibigay ka ng kaalaman mo na gusto mong i-share na mag-inform ng policy para mag-succeed din ang ating war against crime. Okay, just quick answer na kasi we're running out of time. So anong forecast mo in the next several months or maybe the next year? Magiging healthier ba yung debate? Kasi sa ngayon, kung pagbabasihan lang natin yung sa social media, medyo toxic ngayon. No? I mean, pati ikaw nga nababash dahil dito sa yung mga rational mong mga arguments. Oo, siguro ang umaasa na lang ako dito na sana meron ding tone from the top. Ibig sabihin, may tono rin mula sa Administrasyong Duterte na tawagin yung mga supporters nila na huminahon. Ginawa na nila to Hawi nung kampanya and I really appreciate it. So sana ngayon, bigyan din tayo ng mas malawak na espasyo para magkaroon ng mas matalinong kuro-kuro tungkol sa mga policies na to. Okay, maraming salamat doon sa iyong panawagan. Maraming salamat. Dr. Nicole Curato, isang sociologist.